more often than not, these victims of bullying, doctors, victims of bullying, itong mga first year sa residents, takot po sila magsumbong dahil baka sila po'y mabalikan. Do you have that in your website, sir? Nakalagay doon yung cellphone number or telephone number or email? Ilalagay po natin para... Ilalagay nyo pa lang po. At matagal na po yung nangyari itong pangbubuli po sa mga ang aming crisis The reason why, hotline... sir, excuse me. Marami na po akong natatanggap ng mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng mga doktor. No, I mean for doc. Sec. Okay, thank you. Now, Mr. Chair, if you'll allow me, meron lang po sana akong kunting mga katanungan lang and then later on we can proceed with... Yes, kasi during the last hearing, nakausap po natin yung Secretary ng Department of Health pertaining dun sa bullying sa mga doctors sa mga ospital. Okay, so meron na ho ba tayong development dito, Secretary Herbosa? Yes, Senator, Mr. Chair. Gusto ko sana i-update yung meron 2 cases of suicide allegedly related to bullying. Kinonfirm po ng ating director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ad hoc committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa wala daw bullying na nangyari doon sa 2 suicide cases. Yung duties nila were really their duties as first years, pero may mga personal problem pala yung dalawa. Okay. And the families are not pursuing any case of bullying against the hospital. So parang close. We're talking about sa Quezon City at sa Manila. I did not mention the name of the hospital, pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin, mismo from the hospital staff, ito raw po yung mga first year yung mga first year na mga doktor nagtitrain sa ospital na yon na sila'y nabubuli at hindi na lang doon nila makayanan yung pressure, yung pamamahiya. That's why they committed suicide. So you said not related doon sa trabaho, personal matters, yung sa Maynila at maging sa East Avenue. Yung sa Maynila, sir, well, this is the one from the University Hospital. Wala tayong jurisdiction doon, pero ang sabi sa akin, 10 years old na raw yung report na case na yon. So ang family decision then about the suicide is they don't want to be investigated. Sige. So and then para sa yung sa UST lang, po, Doc, na ni-rape ng kanyang senior. Ay, hindi ko na follow up yun kasi legal may case yata yun, sir. Sige. Sir, for your investigated, Doc. Ang isa is on the reiteration of the rights of healthcare workers against bullying, harassment, and discrimination. So may draft kami, we will provide your office with a copy of this draft. And the other one is nag-survey kami sa mga hospitals namin. We found kung may mga nagre-report. At meron kaming 2 na nakita out of 26 reports. Kasi may 26 reports. Usually nagre-report yung bullying, Senator, sa 888 or some other channels. Pero hindi nagbibigay ng detail. So our problem is we have like 26 na ni-report na bullying daw, pero pag investigate walang detalya. So ang hirap mag-forward except for 4 cases. So may 4 cases kaming inaksyonan din at may mga findings yung aming team. So may sistema na po. Ang bali sasabihin ko in short is that para anyone that is being bullied in any of our hospitals can address grievance to our open kami sa Department of Health that they can complain to us. So meron po kayong hotline, sir, that they can call kahit na in confidence and then ma-actionan po ng DOH. Kasi more often than not, these victims of bullying, doctors, victims of bullying, itong mga first year sa residents, takot po sila magsumbong dahil baka sila po'y mabalikan at lalo po silang ipitin. Sige sir, i-announce na lang namin yung hotline namin. Although meron kaming available for mental health. Meron kaming hotline. Do you have that in your website, sir? Nakalagay doon yung cellphone number or telephone number or email? Ilalagay po natin para... Ilalagay nyo pa lang po. At matagal na po yung nangyari itong pangbubuli po sa mga ang aming crisis The reason why, sir, excuse me, para maintindihan po natin lahat dito, the reason why I'm raising this issue, for me, this is really important.
marami na po akong natatanggap ng mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng mga doktor. And mostly these doctors are, sila yung mga residents, yung mga first year, second year. Bakit ganun sila mag-akto? Kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanilang mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanilang mga pasyente. Do you understand po, Doc? Yes, Mr. Chair. And do you agree with me na ganun po usual ang nangyari? So dapat po, we have to take care of our doctors. Para the doctors will take good care of the patients. Okay. And then, follow-up din po, meron na ba kayong ginawa doon sa sinasabi ko na magpaskil sa lahat ng mga ospital, yung patients' rights and doctors' rights as well? Has that been done? Yes po, yung sa East Avenue, meron na silang pinadala sa aking mga poster on bullying and rights. Tapos meron din kaming number na, yung number ng aming crisis hotline I mean is po, Doc, 1553. sa mga ER, dapat may nakapaskil na mababasa po ng mga pasyente, ano po yung mga karapatan ng mga pasyente, ito po yung mga karapatan ninyo. Hindi kayo pwedeng palayasin kung wala kayong pera, kailangan gamutin muna kayo, etc. etc. Ginawanan sa East Avenue po ito. Good. So nag-post na sila, tapos Very good. Wag lang po dapat sa East Avenue, sa lahat po dapat ng ospital. Not only public, pati private po. Para malaman po ng mga pasyente kung ano po yung mga karapatan nila. Sige po, we'll issue an administrative order to make notices sa emergency rooms. Can I get a copy of that administrative order once it's issued, sir? Yes, sir. We will submit to your office. Okay. So, doon sa bullying, Yung sa bullying, repeat ko lang po yung hotline, crisis hotline 1553. At may cellphone number kung gusto nila, 0919-057-1553 or 0917-899-8727. okay. Sige po. Basta't next hearing po, gusto ko po makakita ng memorandum from you instructing all hospitals na kailangan magpaskil na ng mga patients' rights, even doctors' rights, para maging aware naman po yung mga pasyente, especially sa mga public hospitals. Okay, so okay Yes, tayo Mr. Chair, dyan, Doc. we will comply. More often than not, these victims of bullying, doctors victims of bullying, itong mga first year sa residents, takot po sila magsumbong dahil baka sila po'y mabalikan at lalo po silang ipitin. Sige sir, i-announce na lang namin yung hotline namin. Although meron kaming available for mental health, meron kaming hotline. Do you have na that in your website, sir? Nakalagay doon yung cellphone number or telephone number or email? Ilalagay po natin para... Ilalagay nyo pa lang po. At matagal na po yung nangyari itong pangbubuli po sa mga ang doktor. aming crisis The reason why, hotline... sir, excuse me, para maintindihan po natin lahat dito, the reason why I'm raising this issue, for me, this is really important. Marami na po akong natatanggap ng mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng mga doktor. And mostly these doctors are, sila yung mga residents, yung mga first year, second year. Bakit ganun sila mag-akto? Kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanilang mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanilang mga pasyente.